Itago niyo po ako sa pangalang Romy. 30 anyos na ako ngayon. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako'y 22 anyos pa lang. Konting background muna sa pagkatao ko. Maagang namatay ang mga magulang ko. Lumaki ako sa poder ng mga tiyahin ko. At masasabi kong napapabilang din ako sa mga taong hindi maayos ang kalagayan sa poder ng mga taong tinuring na kamag-anak. Mabait naman ang mag-asawa, pero ang problema, yung mga anak nila, nuknukan ng kasamaan. Hindi ko makasundo yung mga pinsan ko. Ang masaklap pa dun, pinagkakaisahan nila ako. Isang family driver ang asawa ni Tia. Bale, nagtatrabaho siya sa syudad. At kami lang nila Tia ang madalas maiwan sa bahay. Basagulero yung mga pinsan ko. Mapababae man o lalaki pa yan. Pare-pareho sila ng ugali. Madalas silang wala sa bahay. At ako, yung palaging naiiwan. Sa katunayan, naiinggit ako sa mga kaidaran ko. Dahil nakakagala sila kahit saan. Ako na kasi ang gumagawa sa mga gawaing bahay. Nagkakaedad na kasi ang tiya ko noon. Kaya kailangan na niya ng katuwang sa mga gawaing bahay. Okay na sana Dahil kayang-kaya ko naman yung mga gawain na utos nila. Kaya lang, yun nga, malaking problema yung mga pinsan ko. Palagi nila akong pinag-iinitan sa tuwing nalalasing sila. Ako yung palagi nilang pinagbubuntunan ng galit. Ni hindi ko alam kung anong dahilan. Bakit sila ganun sa akin? Hanggang sa isang araw, hindi na ako nakapagtimpi pa. At talagang napuno na yung salo. Sinagot ko ang isa sa mga anak ni Tia. Bakit ba kuya? Anong problema mo? Nanahimik na nga lang ako dito Ganyan ka pa. Ang nanggagaliting sigaw ko. Aba-aba naman. Hoy, wala kang karapatan na sagutin ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo na. Nandito ka sa loob ng bahay namin. Inulit ko bahay namin. Kung ayaw mong malintikan, pues, manahimik ka. Ang sigaw din nito. Hindi ko makakalimutan kung sino ako. At mas lalong hindi ko makakalimutan yung mga ginagawa ninyo sa akin. Porket nakikitira na ako dito. Ganyan na kayo. Porket sampid lang ako sa bahay na ito. Ginaganito nyo na ako. Ginagawa ko naman lahat yung makakaya ko para hindi maging pabigat sa inyo. Pero bakit ganon? Ang lahat ng ginagawa ko walang silbi. Useless ang lahat. Hindi nyo man lang nakikita yung mga sakripisyong ginagawa ko para sa inyo. Katulong na nga ang turing ninyo sa akin. Ganito pang ginagawa ninyo. Ang sigaw ko rin. Dahil sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko namamalayan na nasabi ko na lahat ang matagal ko nang kinikimkim na galit. Matapang ka na mayabang ka na. Hoy, sampid. Wala kang karapatan na sagutin ako ng ganyan. Hindi ko hayaan na isang kagaya mo ang gagawa sa akin ng ganito. Get out. Lumayas ka sa bahay na to. Hindi namin kailangan ang isang tulad mong sampid. Ang galit na wika niya. Nagliliyab at talagang uminit ang ulo naming pareho. Kaya mas minabuti ko na lang na umiwas. Baka ano pa ang magawa ko sa kanila.
Lumayas nga ako sa bahay na yun. Bit-bit ang ilang pirasong damit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta naglakad na lang ako noon. At habang naglalakad ako, isang magarang kotse ang huminto sa aking kinaroroonan. Iho, parang may problema ka? Ang tanong ng isang babae. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 40 ang edad na niya. Ah, ma'am, pinalayas kasi ako sa bahay ng tiyahin ko eh. Hindi ko nga po alam kung saan ako pupunta ngayon. Ang nakayukong sagot ko naman. Naku, ganun ba? Halika, sumakay ka na. Doon ka muna sa bahay namin tumira. Nagkikita ko kasi at ramdam kong hindi ka naman masamang tao. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit ganito ako ngayon. Ito yung unang beses na magkita tayo, pero inaamin kong magaan ng loob ko sa'yo. Sige na, sumakay ka na. Ang sambit ng babae. Parang siya yung binigay ng Diyos para tulungan ako. Sumakay ako sa kotse at dito na kami nag-usap ng masinsinan. Iho, kung mamarapatin mo, pwede ba akong magtanong? Anong pangalan mo? At ilang taon ka na? Ang wika niya. Pwedeng-pwede po, ma'am. Ako nga po pala si Romy. 22 na po ako. Gusto kong maging tapat po sa inyo. Gusto kong malaman ninyo ang buong pagkatao ko. Wala na po akong magulang. May mga kamag-anak naman po ako pero hindi naman po maganda ang trato nila sa akin. Hindi ko naman po sila nilalahat pero karamihan po sa kanila. Ayaw kong ipagsiksikan ang sarili ko sa kanila. Kaya heto, mas ginusto ko na hong maglayas na lang kahit hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Mahirap naman po kasing tumira sa isang bahay na ayaw sa'yo. Yung bang sinusuka ka na? Ang malungkot na sabi ko. Romy palang pangalan mo. Ako naman si Margarita. Gaya mo. Solong-solo na ako sa buhay. Isa na akong biyuda. Matagal nang namatay ang asawa ko. Hindi rin kami nagkaroon ng anak sa kasamaang palad. Alam mo, sabihin ko na rin sa'yo ang buong pagkatao ko ha. Dati rin kasi akong Magdalena. Sa bar pumapasok. Pinapaligaya ng mga iba't ibang lalaki. Hanggang sa nakilala ko ang asawa ko. Isang sundalo. Isang lalaking may kaya sa buhay. Hindi ako tanggap ng pamilya niya dahil sa naging trabaho ko. Pero walang nagawa ang mga magulang niya. Ako yung pinili niya. Lumayo kami sa mga taong mapanghusga. Namuhay kami ng masaya at tahimik. 5 taon din kaming nagsama. Pero agad ding binawi sa akin. Hindi ko nga alam kung karma na yung nangyari. Naambush kasi ang asawa ko noon. At yun, agad na siyang namatay. Masakit ang nangyari. Lalong-lalo na nung kinuha nila ang bangkay niya. Wala man lang akong nagawa. Dahil mag-isa lang akong lumalaban nun. Kaya yun, hinayaan ko na lang sila. Sa loob ng 5 taon na nagsama kami, marami kaming naipundar na negosyo at yung mga ari-arian. Ayaw ko sanang umalis sa dating lugar namin. Kaya lang, hirap na hirap akong makalimot dun sa nangyari sa kanya. Kaya, nag-decide akong iwan ang lugar na yun. Naghanap ako ng ibang lugar na matutuluyan. Hanggang sa napadpad ako sa kinaroroonan ko ngayon. May kalayuan din yun. Bale, pumunta lang ako dito para bisitahin yung mga lupain na kakabili ko lang. Pauwi na sana ako
Sakto naman na nakita kita. Alam mo, magaan kasi ang loob ko sa mga taong alam kong nahihirapan. Romy, dun ka na tumira sa bahay para may makakasama din ako. Kaya mo naman sigurong magtrabaho bilang kasambahay, di ba? Ang sagot ni Ma'am Margarita. Naku ma'am, sa hirap po ng kalagayan ko ngayon, hindi ko alam kung paano ako magpasalamat sa iyo. Hindi ko naman po kayang tanggihan ang alok po ninyo. Pero alam nyo ba, nagtataka lang kasi ako. Mayaman po kayo, bakit wala kayong kasambahay? Ayaw nyo bang mamuhay bilang isang donya? Yun bang hindi kayo ang gumagawa sa mga gawaing bahay? Ma'am, pasensya na po kayo ha. Talagang napapaisip lang kasi ako eh. Ang nahihiyang wika ko. Romy, alam kong yan ang itatanong mo sa akin ngayon. Alam mo, hindi kong alam kung nagkataon lang o talagang sinasadya ang lahat eh. Kasi alam mo ba, yung dati kong kasambahay, ayun, nakipagtanan sa nobyo niya. Trabahador ko din ang lalaking iyon. Last week lang sila umalis. Ang balitang nakarating sa akin, umuwi na raw sila sa probinsya. Nagmamadali silang mag-asawa. Hindi nila alam ang hirap ng buhay may asawa. Anyway, Romy, huwag na natin pag-usapan yan. Totoong may kaya ako sa buhay pero ayaw ko namang mabuhay ng donya na lang. Ang gusto kong buhay, simple lang. Yung bahay ko nga maliit lang. Ayaw ko ng malaking bahay. Mas lalong maalala ko ang dati kong asawa. Malaking bahay kasi yung pangarap namin nun. Kaya lang, hay nako, ang saad ni Ma. Napansin kong biglang nalungkot si Madam. Kaya mas minabuti kong manahimik na lang. Ayaw kong dagdagan pa ang pighati na nararamdaman niya. Pagkalipas ng ilang oras, huminto kami sa gilid ng daan. Nakarating na tayo, Romy. Ang wika ni Ma. Dito na po ba ang bahay ninyo, ma'am? Ang tanong ko. Habang nagsasalita ako, unti-unting bumukas ang gate at dito ko nakita ang magandang bakuran at bahay na katamtaman ng laki. Huwag kang mahihiya. Ituring mong bahay mo na to. Huwag mong iisipin na amo mo ako ha. Ayaw kong ituring kang ibang tao. Gusto ko, pamilya na ang turingan natin. Nagkakaintindihan ba tayo, Romy? Maraming salamat po, ma'am. Ikaw po talagang ibinigay ng Diyos para tumulong sa akin. Ang sagot ko naman. Alam mo, nararamdaman ko ang pinagdadaanan mo ngayon. Dumaan din ako sa sitwasyon na ganyan. Ang malaking pinagkaiba lang natin, babae ako. Alam mo, ang isang babae, pag may itsura, madaling makapasok sa trabaho. Kahit walang tinapos, makakapasok na. Sa loob ng bar nga lang. At sa loob ng bar, doon pwede siyang makakilala ng isang taong mag-aangat sa kanya sa kahirapan. Gaya na lang yung nangyari sa akin. Kung hindi ko nakilala ang naging asawa ko, hindi ko alam kung nasaan din ako ngayon. Swertehan lang talaga. Yung pagtulong ng asawa ko noon sa akin, gusto kong ipasa rin sa iba. Sa pamamagitan ng aking gagawin, tiyak na matutuwa yun. Dahil talagang napakabait yun. Marami na rin siyang natulungan bago pa siya kinuha sa akin. Sayang nga lang talaga, hindi man lang siya nagtagal. Ang saad ni Ma. Ma'am Margarita, pasensya na po. Sorry. Ramdam ko po ang lungkot ninyo tuwing naalala mo siya. Pasensya na talaga. Hindi ko naman po intensyon yung ganito eh. Ang malungkot na wika ko. Sus, wala yun, Romy. Huwag kang mag-sorry. Sadyang emotional lang talaga ako pagdating sa namayapa kong asawa. 5 taon din kaming nagsama pero hindi ko pa nasulit.
Alam mo naman yung trabaho niya. Palagi siyang nasa kampo. Gusto kong pumunta dun sa barracks nila pero mahigpit daw yung pinaka-head nila. Nakakainis eh. Kaya, ang ginagawa ko na lang nun, nag-focus na lang ako sa mga negosyo. At alam mo ba, pati nga yung obligasyon niya bilang asawa ko, hindi na rin ako nasiyahan. Gustong gusto ko siyang sumbatan nun. Gustong gusto kong ipamukha sa kanya na may asawa din siya. Hindi lang puro trabaho. Pero hanggang sa isip ko lang yung mga yun. Hindi ko naman siya kayang saktan. Ayaw ko namang maging maldita. Iniisip ko kasi yung malaking tulong niya sa akin. Lalo na dun sa pag-ahon niya sa kaputikan. Kinalulugmukan ko. Kaya yun, nanahimik na lang ako. Ang sabi ni Ma'am Margarita. Naks naman ma'am, talagang mahal na mahal mo ang asawa mo, no? Di bale, alam naman nating lahat ang sugat, maghilom yan sa tamang panahon. Kung dumating na yung oras na maghilom ang naang sugat dyan sa puso mo, pwede mo nang buksan ulit. Magmahal kayong muli. Bata pa naman kayo eh. Marami pang magkakagusto sa'yo. Lalo na ngayon, may kaya ka sa buhay, maraming pera. Daig pa nang nanalo sa loto ang maswerteng lalaki. Ang tanging dasal ko lang, sana yung lalaking yun, kagaya din ng dati mong asawa, ang sabi ko. Oo, alam kong darating din yung araw na matatanggap ko na ang pagkamatay ng asawa ko. At sana, magdilang anghel ka, Romy. Sana, kagaya din ng asawa ko ang magiging pangalawang lalaki sa buhay ko. Ayaw ko namang makisama sa isang tao kung hindi nila kagaya ng asawa ko, no? Ayaw kong kumuha ng batong ipupukpok sa ulo ko. Ayaw ko, Romy, ang tura nito. Sa pag-uusap namin ni Ma'am Margarita, dito ko na siya mas lalong nakilala pa ng husto. Madali lang siyang pakisamahan. Hindi siya kagaya ng iba. Daig pa niya ang higit pa sa kamag-anak. Tumira nga ako sa bahay niya at dito ko natuklasan ang kakaibang lihim niya. Akala ko nga noon, sobrang mahal na mahal niya ang asawa niya. Pero, pagkalipas lang ng ilang buwan, nagulat na lang ako nung umuwi siyang may kasamang lalaki. Romy, halika. Umupo ka muna at ipapakilala kita kay Marvin. Romy, siya si Marvin. BF ko siya. Pakiramdam ko, siya na yung magiging pangalawang asawa ko. Marvin, honey, siya si Romy. Siya yung sinasabi ko sa iyo ang kasama ko dito. Ang masayang sabi ni Ma. Magandang hapon po, sir. Ang wika ko. Sabay abot sa kanang kamay ko. Honey, wait lang. May itsurang kasama mo ah. Sigurado ka bang kasama mo lang siya dito? Baka mamaya, hindi lang basta kasama ha. Ang seryosong sambit ni Marvin. Tumawa lang si ma'am dahil sa sinabi ng kasama niya. Romy, sige na, iwan mo muna kami. Magluto ka muna, Romy, yung masarap na hapunan ha. Ang sabi ng amo ko. Nagtungo na ako sa kusina at inihanda ang lulutuin ko. Habang nasa kusina ako, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Marvin. May ibig sabihin ang mga yon. Hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila niya. Pakiramdam ko, hindi ang kagaya niya ang lalaking para kay Ma'am Margarita. Hindi pa sila mag-asawa pero ganun na yung ugali niya. Paano na lang kaya kung mag-asawa na sila? Habang abalang isip ko nung narinig ko ang boses ni Ma'am Margarita. Marvin, bakit naman ganun yung mga sinabi mo? Hindi mo man lang ba iniisip yung mga salitang binibitawan mo?
Mabait si Romy. Hindi siya kagaya ng ibang lalaking mapagsamantala. Kung iniisip mong may nangyari sa amin, nagkakamali ka. Yan kasi ang gusto mong tumbukin ngayon eh. Base sa mga pananalita mo. Akala ko ba mabait ka? Akala ko ba naintindihan mo ang lahat? Tinulungan ko yung tao dahil wala siyang ibang mapuntahan. Huwag ka naman sanang mag-isip ng hindi maganda. Kung talagang mahal mo ko, naintindihan mo ang lahat, Marvin. Ang sambit ni Ma'am. Sandali nga lang, Margarita. Ang lumilitaw ngayon, ako na yung kontrabida sa inyong dalawa. Naintindihan ko naman lahat eh. Huwag mo lang naman sanang isama yung kasambahay mo. Hindi ko siya kayang tanggapin. Hindi ko siya kayang makita sa loob ng bahay. Hindi ko siya kayang sikmurain na magkaharap tayo sa pagkainan na kasama siya. Ang sigaw nito. Alam mo, Marvin, hindi ko alam kung ano ang gusto mong palabasin ngayon. Hindi ko naman pinapalabas na kontrabida ka sa amin ni Romy. Ang sa akin lang, intindihin mo ang sitwasyon. Hindi ko siya pwedeng palayasin, paalisin sa bahay na ito, nang ganun-ganun na lang. Ang pagpapaliwanag ni Ma'am. Hindi mo siya kayang paalisin? Ganun ba? Sige, mamili ka ngayon, Margarita. Kung sino sa amin ang pipiliin mo. Yung kasambahay mo o ako na jowa mo. Sumagot ka, Margarita. Ang wika niya. Huwag mo naman sana akong papipiliin. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos to ah. Bakit kailangang mamili pa ako sa inyong dalawa? Teka, bakit nga ba insecure ka sa kanya? Dahil ba, alam mong mas nakakalamang siya sa itsura, sa katawan, sa lahat-lahat na? Kaya ka ba nagkakaganyan ha, Marvin? Kung ganito lang pala ang gagawin mo, sana hindi na lang kita sinama pa rito. Alam mo, wala na tayong ibang pag-uusapan pa. Umalis ka na at ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Ang galit na sabi ni Ma'am Margarita. Wow, bravo! Yan ba ang gusto mo? Sige, pagbibigyan kita. Aalis ako. Magsama kayo ng houseboy mo. Siguro, marami na rin siyang nagawa sa'yo. Kaya ka nagkakaganyan. Ano, nag-enjoy ka ba sa kanya? Yan ba ang gusto mo sa houseboy mo? Tila, iba kasi yung trato mo sa kanya eh. Sobrang napaka-espesyal. Ang sambit ni Marvin. Sa huling sinabi niya, hindi na ako nakapagtimpi pa. Pumunta ako sa kinaroroonan nila at agad ko nang sinuntok ang lalaking jowa ko no ni Ma'am Margarita. Walang hiya kang lalaki ka. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Kung may galit ka sa akin, hinahamon kita ng suntukan. Huwag kang magsalita ng masasakit. Hindi yan deserve ng amo ko. Mabait siyang tao. Hindi kagaya sa'yo. Huwag mong igaya sa'yo ang ugali mo. Dahil sobra kayo. Sobrang-sobra ang pagkakaiba. Isang halimaw at isang anghel. Hindi yun pwedeng magsama sa isang bubong. Kaya ikaw, kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil wala kang puwang dito sa bahay ni Ma'am Margarita. Mabuti siyang tao, inuulit ko. Hindi niya deserve ang isang tulad mo. Ang sigaw ko. Hoy, lalaking hampas lupa, magdahan-dahan ka. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Wala kang alam sa pagkatao ko. Ikaw ang walang puwang dito.
Baka hindi mo alam, nagmamahalan kami ng amo mo. At sigurado naman akong hindi niya ako ipagpapalit sa isang katulong na kagaya mo. Ano bang mapapala niya pag ginawa niya yun? Pabigat ka lang sa buhay niya. Sige na, kumuha ka na ng plastic bag at ilagay mo na lahat yung mga gamit mo. Umalis ka na, ang sambit ni Marvin. Talagang matigas ang bungo mong kupal ka ha. Ikaw ang umalis. Ano, aalis ka ba? Or hilain na kita palabas ng bahay na to? Mamili ka! Ang nanggagaliting sigaw ko, sabay buhat sa isang upuan upang ihampas sa ulo ni Marvin. Nasindak ang loko dahil sa ginawa kong yun. Kumaripas na siya ng takbo. Yumakap si ma'am sa akin, sabay iyak. Ma'am, tahan na po. Wala na siya. Habang nandito po ako, wala hong sino man ang makakapanakit sa inyo. Poprotektahan po kita. Sa abot ng aking makakaya. Pangako po yan, ma'am. Ang sabi ko. Alam kong mahirap kay mamang lahat. Sinakripisyo niya ang kaligayahan niya para sa akin. Kaya gagawin ko naman ang lahat para ipagtanggol ang taong tumulong sa akin. Ang buong akala ko noon, tanggap na niyang hindi karapat-dapat si Marvin sa buhay niya. Pero nagkakamali ako. Dahil isang araw, nakita ko siyang umiinom ng alak. Ito, yung kauna-unahang pagkakataon na makita ko siyang ganito. Ma'am, may problema ka ba? Ang tanong ko sa kanya. Ah, Romy, ikaw pala. Problema? Oo, meron. Pakiramdam ko kasi, mula nung namatay ang asawa ko, parang wala na akong karapatang lumigaya. Gustong gusto ko si Marvin, pero ikaw naman yung iniisip ko. Ayaw kong ikaw naman ang mawala. Mabuti kang tao, Romy. Kung maintindihan lang sana ako ni Marvin ang lahat, wala sanang problema ngayon eh. Iwan mo muna ako. Gusto kong mag-isa, Romy. Gusto kong ilabas lahat yung sama ng loob ko. Gusto kong mawala lahat yung hinanakit sa puso ko. Ang malungkot na sambit ni ma'am. Ma'am naman eh, malaki na po ako. Kayang-kaya ko na po ang sarili ko. Huwag niyo na po akong intindihin. Panahon na rin po siguro para intindihin mo naman yung sarili mo. Kung pakiramdam mo ay gustong-gusto mo talaga yung lalaking yun, ako na lang po yung umalis. Sorry ma'am ha. Kung hindi dahil sa akin, masaya ka na sana ngayon. Pasensya na. Kung kaya ko lang ibigay ang lahat sa iyo, edi sana ginawa ko na yun. Para naman lumigaya ka na. Hindi mo kasi deserve yung ganito eh. Ang dapat mo sanang gawin mo ngayon, nag-e-enjoy ka. Hindi yung nagpapakalasing ka ngayon. Sige po ma'am, maiwan ko muna kayo. Maraming salamat po ha sa tulong na binigay mo sa akin. Malaking bagay po yun. Sige po, kukunin ko lang po yung mga gamit ko. Ang wika ko. Romy, saglit lang. Talaga bang hindi mo kayang ibigay ang kaligayahan na matagal ko nang inaasam-asam? Matikas naman ang katawan mo, may itsura. Romy, ano na lang kung ikaw na lang kaya? Oo, ikaw na lang. Total, sigurado naman ako na kayang-kaya mo eh. Ang sabi ni ma'am. Ma'am, huwag po kayong pakampante ha, pero sa katunayan po niyan, hindi ko po alam ang gagawin eh. Kung paano gawin yun. Nakakahiyang sabihin pero wala naman po akong karanasan. Hindi ko po alam kung saan mag-uumpisa. Siguro naman po kaya kong ibigay ang gusto mo pero kailangan ko ang tulong mo. Ang nangungutal
naturan ko. Tumayo si ma'am at nagpakandong sa akin. Inumpisahan na rin niyang tanggalin ang blusa niya. Humawak siya sa batok ko, sabay bulong na. Huwag kang mag-alala, Romy. Tuturuan naman kita eh. Ako ang bahala sa'yo. Basta, ang gawin mo lang, sumabay ka. Ako na ang magtuturo kung paano mag-umpisa. Romy, maraming salamat. Ang bulong ni ma'am. Nag-umpisa na nga si ma'am sa kanyang seremonyas. Sobrang atat na atat si Ma'am Margarita. Wild na wild. Sa sobrang kalikutan niya, nabuwal kami. Romy, hindi naman ako komportable dito. Pumasok tayo sa kwarto at doon natin gawin ang lahat-lahat. Hinila niya ang kamay ko papasok sa kanyang kwarto. At dahil sa husay ni ma'am, madali lang naman akong natuto. Hindi naman pala mahirap gawin yon. Basta, ang mga kasama mo ay isang expert. Maya-maya pa ay naging iisa na ang aming katawan. Lupay-pay kaming pareho. Nag-enjoy at nasiyahan si ma'am ng husto. Maraming salamat. Hindi nga ako nagkamaling ikaw ang pinili ko. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa, Romy ha. Ayaw kong maging ipokrita. Gusto kita, Romy. Gusto kong ikaw na lang ang pumalit sa namayapa kong asawa. Kontento ako sa serbisyong binigay mo sa akin. Wala na akong hanapin pa. Ang malambing na sambit nito. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay ma'am. Hindi pa rin kasi ako makapaniwalang ako na ang magiging pangalawang asawa niya. Totoo ba ito? Or panaginip lang? Mahirap paniwalaan pero totoo. Totoo na asawa ko na ang dating amo ko. Oo. Yung dating houseboy, heto na. Natikman na ang biyudang napakasarap. Dahil hindi pa rin ako makapaniwala, hindi ko na halos narinig yung mga sinabi ni ma'am. Romy, narinig mo ba ang sinabi ko? Ang wika ni ma'am. Opo, yun na lang ang sagot ko pero sa katunayan, wala akong naiintindihan. Noong time na yon, may namagitan ulit sa amin. Muling naulit ang aming pagninig. Sa isang iglap, biglang nagbago ang buhay ko. Dahil sa aking biyudang amo. Ang laki ng agwat namin pero hindi yun naging hadlang para magpakasal kami. Gusto ko rin kasing maging legal ang aming pagsasama. Pagkalipas nga ng 2 taon, nagpakasal kami. Marami akong naririnig na usap-usapan sa aming paligid tungkol sa aming dalawa. Pero hindi kami nagpaapekto sa kabila ng mga yon. Dahil alam namin sa aming mga sariling nagmamahalan kaming dalawa. Masaya kaming nagsama ni Margarita sa kabila ng mga chismis. Kaliwat kanan yung mga paninira nila sa amin. Lalong-lalo na sa akin. Dahil alam naman ng mga tao na isa lang akong kasambahay. At isang mayaman na byuda ang napangasawa ko. Ang sinasabi pa nga nila noon, pineperahan ko lang ang asawa ko. Ipinagkibit-balikat ko lang ang mga chismis. Kami din kasi ang mas lalong nakakaalam kung ano ang nangyayari sa aming relasyon. Sa kabila ng mga kaliwat kanan na chismis, hindi kami nagpaapekto. Pinakita namin na matatag ang aming relasyon. Hanggang sa nagkaroon kami ng anak. Sa pagkakaroon namin ng anak, mas lalo pang tumibay ang aming pagsasama. Sa ngayon,
Dalawa na ang anak namin ni Margarita. Sa tuwing sumasagi sa isip ko ang nakaraan, hindi pa rin ako makapaniwalang ganito na ang buhay ko ngayon. Bigla kasing bumaliktad ang sitwasyon. Yung mga taong nangaapi sa akin noon, sila na ngayon ang lumalapit para humingi ng tulong. Grabe yung hirap na dinanas ko sa mga poder nila noon. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Ipinaubaya ko na lang sa Diyos ang lahat. Isang aral ang natutunan ko sa aking karanasan. Ito yung ugaling mayabang, mapagmataas sa sarili. Piliing maging mabait kahit sinong tao. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Huwag mang-api. Piliin natin ang palaging mapagkumbaba. Dahil ang taong mapagkumbaba, Diyos na ang bahalang magtataas sa Kanya. At dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Romy. Sa bawat pagsubok sa ating buhay ay may nakalaan na tagumpay. Kaya, mga kaibigan, huwag po tayong makalimot sa ating Poong may kapal. Magdasal, humingi ng gabay sa Kanya dahil ang Diyos lamang ang makatulong sa atin. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Thank you so much.